Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Ang video na ito ay continuation na lang ng nauna nating video about division. Mas magandang mapanood mo yon na mas maintindihan mo kung paano ba tayo nagdi-divide. Meron tayong link na makikita sa comment section kung gusto mo siya mapanood. Okay, so ipagpatuloy na natin. Ito yung isa sa mga tanong ng mga nanood ng part 1. Paano naman daw kung yung naunang number ay mas maliit kumpara sa pangalawa? Okay? So, yung 30, mas maliit siya kumpara sa 180. Tama? Ganun pa rin naman. Kung ano yung naunang number na binigay, yun yung isulat natin sa loob. So, 30 divided by 180. Okay? So, buburahin na muna natin to. Yan. So, 30 divided by 180. Kapag mas maliit, yung nasa loob, automatic yan, maglagay ka na ng 0 sa taas. And then, add ka na ng decimal point. Yan. Magkatapat. And then, mag-add ka na agad ng 0. So, this time, 300 na yan dapat sa paningin mo. So, 300 unang gagawin, divided by 180. In short, 180 ang kasya sa 300. Okay? Ilan nga ba? Isa lang. Tama? And then, susunod, multiply. So, 1 times 180, edi 180. Next, subtract. Yan, subtract. 0 minus 0, 0. 0 minus 8, kulang. So, borrow tayo. 2 na lang ito, and then ito magiging 10. So, 10 minus 8 na siya ngayon. 2. 2 minus 1, 1. 120 na yan. Tama? May sobra pa tayo. So, kung may sobra pa tayo, mag-a-add tayo ng 0 sa taas, and then we will bring down. So, this time, babalik tayo sa umpisa, divide. 1,200 divided by 180. Ilang 180 ang kasya sa 1,200? Kung nahihirapan ka, naisipin ko ilan yun, edi mag-multiply tayo. So, 180 times, siguro, mapapansin mo naman, 180. Pag 10 niyan, 1,800. Kalahati, 900. So, lagpas tayo ng kalahati. Try natin yung 6. So, 0 times 6 is 0. 8 times 6 is 48. 1 times 6 is 6 plus 4 is 10. Yan. And then, 1,080 daw kapag 6. So, ilagay natin dito, 6. 6 times 180 ay 1,080. Nagawa ulit natin yung unang step, divide. Tama? At yung multiply, tapos na rin. Yun na yung 1,080. So, ang pangatlong step, subtract. No? Subtract tayo. 0 minus 0, 0. 0 minus 8, cannot be. Borrow tayo. So, ito ay magiging 1 na lang. Ito ay magiging 10. So, 10 minus 8 is 2. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1, 0 na rin. Okay? So, mapapansin mo, 120 raw yung natira. Mag-a-add tayo ng 0 dito para may ma-bring down tayo. 1,200 na naman. At ang 1,200, 6 yung cash dyan. Diba? So, ibig sabihin, 6 times 180, yun ulit yun, 1,080. Ito yun, no? 6 times 180, 1,080. Pag sinubtract, ang kalalabasan ay 120 ulit. In short, paulit-ulit na lang, repeating. Ibig sabihin nun, ang sagot natin, madadagdan ng 6 na paulit-ulit lang. Pwedeng isulat mo yung 6 na yan, pwedeng maglagay ka ng 0 ay 3 tuldok, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yan, or pwede mong lagyan ng bar sa taas yung digit na nagre-repeat. No? So, kung papalitan natin yung mga repeating digits na yan, ganyan na lang ang kalalabasan. Ayan po. Next tayo. 15 divided by 480. So, yung 15, makikita sa loob. 480, nasa labas. Okay? Burahin natin. 15 divided by 480. So, 0. Add tayo ng decimal point, magkatapat. Add ng 0. 150 na yan ngayon. So, divide, multiply, subtract. Okay? So, 150 divided by 480, kulang. Add tayo ng 0.
And then 0 times, tapos tayo divide, multiply na tayo. So 0 times 480, 0 pa rin. Okay? And then subtract. 150 minus 0 is 150. Add tayo ng 0, bring down natin. So this time, 1,500 na ang meron tayo. Ilang 480 ang kasya dito? 3. Okay, try natin. Bakit 3? 480 times 3. So 0. 8 times 3 is 24. 3 times 4 is 12 plus 2 is 1,440. Yan. So, nag-divide na tayo, 3 na yung nasagot natin, multiply na tayo. So, 3 times 480 is 1,440. Next step, subtract. Okay, 0. Borrow tayo, magiging 4 to, magiging 10 to. So, 10 minus 4 is 6. Next, 4 minus 4, 0. 60 na lang. Okay? Ngayon, add tayo ng 0 para may bring down tayo na 0. Ilang 480 ang kasya sa 600? Isa. 1 times 480 is 480. And then, subtract. So, 0. Borrow tayo, 5 to. Ito ay magiging 10. So, 10 minus 8 is 2. 5 minus 4 is 1. 120. Ngayon, hindi pa rin tayo tapos. Add 0. Bring down 0. So, magiging 1,200 siya. Kung yan ay 1,200, so 480, ilang kasya kaya dyan? Try natin yung 2. Okay? So, 0. 8 times 2 is 16. 4 times 2 is 8 plus 1 is 9. Okay? So, dalawa lang. 2 times 480 is 960. Pag sinubtract natin, so 0, borrow tayo, magiging 1 to, ito 10, so 4 to, and then 11 minus 9 is 2. Okay? Next. So, di pa tayo tapos, add 0, bring down 0. Yan. So, 2,400 divided by 480. Try natin yung 5. 2,400 ang gusto nating malaman ko ilan ang kasyang 480 dyan. So, 480 times 5. Kalahati ba kasya? O, 5 pala kasya. So, 0 times 5 is 0. 8 times 5 is 40. 4 times 5 is 20. Plus 4 is 24. So, 2,400, o yun, sakto na tayo. So, 5 times 480 is 2,400, and then, subtract, 0 na. So, kung 0 na, tapos na. Ito na yung sagot natin sa tanong kanina. 0.03125. Okay? So, last example, 28 divided by 1,260. So, 28, ilalagay natin sa loob. And then, yung 1,260 ang nasa labas. Yan, 1,260. So, maliit yung nasa loob kumpara sa nasa labas, add 0 ka na agad. And then, decimal point. So, add 0 ka na dito. 280, na dapat yan sa paningin mo. So, 280 divided by 1,260, 0 pa rin yan. Tama? O, pwede ka naman multiply. So, 0 times 1,260, 0. Pag sinubtract, 280 pa din. Okay? And then, add 0 para may ma-bring down 0. 2,800 divided by 1,260. Ilan ang kasya doon? Try natin yung dalawa. So, 1,260 times 2. So, 0. 12 to. 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. 2 times 1 is 2. So, kasya ang dalawa. And then, 2 times 1,260 ay 2,520. Subtract tayo. 0 minus 0, 0. Kulang to. So, borrow tayo. Magiging 7. Ito magiging 10. So, 10 minus 2 is 8. 4 minus 7 pala to. 7 minus 5 is 2.
Pag nag-add tayo ng 0 dito, kasi may sobra tayo, i-bring down natin, 2,800 na naman. No? So, 2,800, pag dinivide mo, 2 na naman yun. At kung mapapansin mo, 2 times 1,260 ay 2,520 na naman yun. In short, tayo ay repeating na, paulit-ulit na. So, ang sagot dito ay 2 na walang katapusan. So, maglagay ka ng 3 tuldok. In short, paulit-ulit lang. Or, pwede mo na lang isurat na 0.02, yung bar, ay ilalagay mo sa taas ng digit na paulit-ulit na nagre-repeat. Okay? Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.